Okay guys, auto check tayo ngayon. Ang odometer na ni Honda CB150X is 7,580. So ngayon guys is magche-change oil tayo, no? Okay, so drain na tayo nung makalawa pa. Actually, yung ngayon lang tayo magpi-fill ulit, ano? So totally ito na yung naging langis. So reference lang, after 1,500 na takbo natin, no? So ito yung langis na nakuha natin sa kanya. Ayan. So drain na po yan, pero di pa natin nilalagay pinaka bolt niya, no? So ang gamit po natin ditong langis is yung ating ito, no? Champ 40 ng Valvoline. So ngayon isasali na po natin itong dati niyang langis, no? Ayan. Okay, so ayan. Tapos ilalagay na po natin yung kanyang bagong langis. So based on recommendation po, ang kailangan na langis, yung sinasabi ko po noon, is 1.1 po. 1.1 liters, no? Ang recommended sa kanya yung napasobra po tayo sa sa lagay, dahil isang litro nga lang pala itong laman nito is, pero almost 1.1 po yung nakalagay sa atin dito, no? So ngayon guys, mag-fill na po tayo ng bagong langis na po natin dyan. Okay, so ilalagay natin yung pinaka drain bolt natin, ano? So yung sukat pala niya guys, again, 17mm sa socket wrench. Ayan, 17 po yun. So punasan lang din po natin ito. So actually dapat every 1,000 kilometers tayo, pero nagpa-add lang tayo kasi medyo na-delay tayo sa mga naging biyahe natin. So inabot na siyang 1,500 kilometers. Talagang totally hanggat maaari nag 1,000 kilometers tayo, pero wag lang po sa sobra para sa akin, kasi ang gamit kasi po natin is multi-grade oil, no? And then syempre yung ating gawain sa ating mga motor every 1,000 kilometers talaga, lalo naka multi-grade lang po tayo na oil, no? Okay, so mobile lang po tayo at is mga 500 kilometers. Okay, so higpitan natin. Ang pagigpit mo niya is papuntang right. Yan. So pag nagigpit tayo is yung tama lang. Ayan. Okay. So ngayon na po is time na po natin para isalin. Pero actually guys, isusukatin muna natin, kukubuhan tayo ng 100 ml sa langis kasi 1.1 po yung nilagay natin dito, no? Okay, so meron po tayo ditong pinaka lagayan na meron ng sukatan. So mag-a-add lang po tayo ng 100 ml. So again, ito yung ating Valvoline Champ 40, no? Yung ating favorite oil na ginagamit, no? Pang ating pang daily, no? Ayan. So yes, maglagay na po tayo ng at least 100 ml, no? Alright. Okay, so at least nakapaglagay na po tayo ng 100 ml. Ayan. So, yan, magagamit po natin yan, no? Nabawasan po siya ng 100, so 900 ml na lang po siya. And then ito na yung ating 1 litro, so 1.1 po. Ngayon po ay sali na po natin siya doon. So luwagan lang po natin. Luwag lang po tayo.
Yun, okay na po siya. Ayan. Okay, so kunin natin po ating mahiwagang imbudo, no? So, ito na po yung ating mahiwagang imbudo, no? Make sure lang po na malinis. Malinis bago natin pasok, at least. Ayan. Para iwas dumi, no? Okay, so napakalaking bagay ng gantong imbudo, guys, kasi ano siya, mahaba. So ito po yung ating 1. Is 100 ml pala, guys. Ayan. Sali na po agad natin to. Ito na yung ating unahin, ano? Para siyang may dumi. Okay lang naman. Okay naman siya. Para sure na malinis talaga, no? Walang ka buwa-buwangin. O yun na nga po is yung okay. Yan, isa malinis na. So sali na po natin yung 100 ml. Yan. Ito yung una, no? So again, ang gamit po natin lang is Champ 40 CA20W50 APSG, no? Valvoline Champ 40 po. Tapos ang langis na po ang nilalagay dito is 1.1, no? Ayan. And then ngayon po is before is naka 1,500 kilometers tayo. Ang next na po natin dito is after 1,000 na lang po ulit. Okay. Ayan. And then, lagyan na po natin yung mismong 1 liter. Ito na nga po siya, guys. Ayan, buksan na natin, ano. Ayun, bagong bago, guys, ha. Walang labis, walang kulang. Bagong bagong langis po ang nilagay natin. So ayan. So kamusta ba performance ng bubble chop para sa atin? Okay naman, wala man akong masabi. Kasi mahirap mag-eksperimento ng mga langis, tapos sasabihin natin kung ano yung feel natin. Pero for me, okay na to. Valvoline Champ 40. Basic oil, I mean not high end, fully synthetic, pero okay na, sapat na para maalagaan yung ating makina. Pero nasa inyo po yun kung ano gusto nyong gamit nilang is. So may kanya-kanya po tayong kagustuhan sa paglalagay ng ating mga langis sa ating mga alagang motor, na bulol na. Okay, yan na po, ilagay na po natin. So, isang litro na po ito, kanina yung 100 ml. So, 1.1 po yung ating nilalagay dito, no? Sayang, ano. Ewan ko anong purpose ito, ba't meron siyang bilog dito. Tapos yun, guys, oh, natatanggal yung pintura. Ewan ko, baka parang may natulo siguro dito. Kaya ganyan siya. So, pasok na pasok sa lima ng Pilipinas para sa akin yan. So again, multigrade po ito, no? Multigrade oil, not fully, not semi,
Not mineral pero multi-grade oil. Ayan. So sa presyo, check nyo lang po sa Shopee para may updated na presyo kayo para dito sa ganitong klaseng oil. Pero ito po ang ginagamit ko sa ngayon. So siguro gagamit po tayo ng full synthetic. Siguro after 50,000 kilometers, ganun. Usually ganun, siguro baka pwede natin gumamit tayo ng fully synthetic, no? Pero for now, wala eh, nasa 7,500 pa lang sa yung ating Odo, so medyo matagal-tagal pa, no? Ilang years pa yun siguro, no? Okay guys, so I think okay na to. Patak-patak. Malaking bagay na rin yan kasi yan ang magpoprotekta sa loob ng ating makina. Yung kahit katapatak na langis na yan is malaking bagay din, malaking tulong. Para sulit na sulit talaga, no? Okay. Yes, pwede na siya. Okay, it's time naman para takpan na natin siya. Okay. So, nakadiretso na agad ang langis na sa loob. Oo nga pala guys, sorry. Sa kickstart, may kickstart nga pala, may butas, kaya ganyan. Ganyan yung crankcase niya. Cover sa side. Ayun, meron pa pumapatak sa dulo guys. Yan. Okay guys, so I guess all goods na yan. Takpan natin. So gamit lang tayo ng may wagang pliers, konting ano lang, parang medyo sumikip siya. Ayun, okay na yan guys, pwede na yan. Okay guys, nakapag-change na tayo. And again, thank you for watching po, and abangan na natin sa susunod nating biyahe, susunod na change oil.